So tayo po ay magpapatuloy sa atin pong series na ginagawa dito po sa 1 Peter. At tayo po ay nasa chapter 2, verse 4 to 10. Yan. Kapag pinag-usapan po ang church, o ang mga mananampalataya, isa sa mga paraan na makikita natin sa Biblia upang ipaliwanag o ipakilala yung nature ng church. Ito po ay sa pamamagitan ng paghahalintulad. Halimbawa, ang ating Panginoong Hesus mismo ay inilarawan ang mga mananampalataya bilang mga sanga ng ubas at siya ang puno. Ang mga mananampalataya ay inilarawan din ng ating Panginoong Hesus bilang mga tupa ng kawan at siya ang pastol. Maging ang ating Apostol Pablo, kapag tinatalakay niya ang church, ay gumamit siya ng mga bagay na naglalarawan. Ano ang iglesia? Inilarawan niya ang iglesia bilang katawan at si Kristo ang ulo. Inilarawan din niya ang church bilang bride at si Kristo ang groom. At dito naman sa ating text, sa kanyang sulat na ito, ay inilarawan ni Apostol Pedro ang mga mananampalataya bilang mga batong buhay na bumubuo ng espiritual na tahanan. So sa umaga pong ito ay titingnan po natin, or nais ko pong ibahagi ang tatlong katotohanan. Una ay titingnan po natin yung sinasabi ni Apostol Pedro sa pagiging batong buhay ng mga mananampalataya na bumubuo ng isang spiritual na tahanan, yung spiritual house ng Diyos. Makita po natin yung picture na to. At pangalawa, maintindihan natin na yung layunin ng Diyos sa mga mananampalataya bilang maging spiritual na tahanan ay magkakaroon lamang ng katotohanan, ma-experience lamang yung reality nito sa isang iglesia kung ang bawat kung bawat individual na narito ay nananampalataya kay Kristo. Ang ibig sabihin, hindi yung dahil bahagi ka, membro ka, nakapasa ka ng membership class, is talagang ma-experience mo na yung tunay or yung reality ng pagpapala ng pagiging isang spiritual house ng Diyos. Kung ikaw ay walang tunay na pananampalataya kay Kristo, walang kabuluhan ang pagiging bahagi ng isang iglesia. Ibig sabihin, hindi mararanasan yung pagpapala ng Diyos sa pagiging member ng church per se, kung hindi sa kanyang pananampalataya at tunay na kaugnayan kay Kristo. Pangatlo, yung dalawang katotohanan na ito, kung ang bawat individual ay may tunay na pananampalataya kay Kristo, sila ay hahantong sa pamumuhay talaga bilang mga batong buhay at nakikita sa kanila yung spiritual na tahanan ng Diyos. Sa ganung paraan lamang ang iglesia makapagbibigay ng tunay at karapat-dapat na pagluwalhati sa Diyos. Apart from Christ at apart sa church, kung magsosolo ka lang, hindi natin maibibigay ang nararapat na pag-honor o pag-glory sa ating Diyos. At yun yung mga bagay na ating pag-uusapan sa umagang ito. Pero bago yan, tayo po yung muling dumulog sa Panginoon at hilingin ang kanyang paggabay. Panginoong Diyos, aming Ama, salamat muli sa pagkakataon sa malaya na makapagbulay at makapagpatuloy ng pag-aaral sa mga salita mong ito, partikular sa sulat ni Apostol Pedro. Hinihiling namin ang patnubay ng Banal Espiritu, ang aming maranasan. Ingatan niyo po ang inyong lingkod sa kanyang mga sasabihin. At hinilingin namin, Panginoon, ang inyong pagkilos sa bawat isa na makikinig. Ikaw ang aming maging tagapagturo. Humantong nawa ang mga katotohanan ito sa aming lalong pagkakilala at pagiging kawangis ng aming Panginoong Jesucristo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So tuloy po tayo. Sa pamamagitan po ng paglalarawan ng mga sumulat sa Biblia, ng mga apostol, sa kanilang paglalarawan sa church, kung ano ba ang church at kung ano ba ang mananampalataya. Ito po ay nagtuturo ng katotohanan na hahantong sa mga mananampalataya na maintindihan nila
makita nila kung ano ang inaasahan sa kanila bilang bahagi ng Iglesia ng Diyos. Halimbawa, bilang mga sanga na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, tinuturuan niya ang mga mananampalataya na manatili kay Kristo. Kung papaano ang isang sanga na hiwalay sa puno nito ay hahantong sa pagkalanta at kamatayan, ang isang individual na hiwalay kay Kristo ay nanganguhulugan ng kamatayan. Yeah, sorry. May nag-remind na po sa akin, lakasan ko daw po. So, heto na yung aking boses. Okay, tuloy. So, dinig naman po sa likod. Okay. So, salamat po. So yun yung patungkol sa paglarawan ng ating Panginoong Hesus sa mga mananampalataya bilang mga sanga na nakaugnay sa puno. At kung papaano ang katawan ay maraming bahagi. At ang bawat bahagi nito ay may kanya-kanyang tungkulin, may kanya-kanyang function na ginagampanan, inaasahan sa mga mananampalataya ng bawat bahagi ng iglesia ay mag-function din ayon sa kaloob na pinagkaloob sa kanya ng ating Panginoong Hesus. Yun din po yung ating binasa kanina sa Belgic Confession. According dun sa grace, sa gift na binigay sa kanya ng Diyos. So dito naman, sa talata mismo na ating pagbubulayan ngayon, inilarawan ni Apostol Pedro ang mga mananampalataya bilang mga batong buhay. So inaasahan na ang bawat isa ay mamumuhay bilang bahagi ng isang spiritual na tahanan. So, pero hindi ghost house. Hindi naman ghost. So, hindi siya ghost building. So, ito ay totoo. Ito ay realidad. Ito ay makikita sa buhay mismo ng mga mananampalataya. Bawat mananampalataya, tulad ng mga batong pinili, ay mga batong pinili at tinipon mismo ng Diyos, isa-isang sabihin na nating tinapyas para maging fit siya dun sa building, sa struktura na binubuo ng Diyos. So, ginader niya ang bawat isa sa iba't ibang lugar. At hindi lang talaga ginader, kundi may pag-aayos na ginawa ng Diyos hanggang siya ay maging akma sa posisyon o sa lugar na kanyang gagampanan. According sa kanyang function, according sa kanyang purpose. Kung paanong ang isang mahusay na designer o architect ay maingat na pinipili yung mga materyales na kanyang gagamitin sa kanyang itinatayo o dinidisenyong struktura, ang Diyos ay graciously pinili ang bawat mananampalataya bilang mga batong buhay na bubuo ng kanyang spiritual house. Graciously pinili. Kasi sa ating mga sarili, wala pong sino man sa atin ang magiging karapat-dapat na maging bahagi ng tahanan na yon na binubuo ng Diyos. At even nandito po tayo nasa loob na, bahagi na tayo, lumalabas from time to time, nakikita natin yung mga impurity natin. Parang hindi ako belong dito. Hindi ako nararapat sa klase ng buhay na meron ako. Talagang by grace lang ng Diyos na ito mga individual na to, na sa kabila nakikita natin yung karumihan, kahinaan, kasalanan ng bawat isa, ay nagiging fit tayo dun sa spiritual house na binubuo ng Panginoon. At sa umagang ito, nais ko pong puntahan, tutukan, kapag pinag-usapan yung pagiging isang spiritual house ng church, nais ko pong tingnan natin yung pagiging collective aspect or yung communal aspect ng church. Ibig sabihin, wala pong mananampalataya na maaring mag-isip na po pwede niyang i-isolate yung kanyang sarili sa iglesia. Yun mismo yung sinabi ng ating Belgic Confession kanina. Bound siya na ilagay yung kanyang sarili, maging membro siya, maging bahagi siya ng tunay na iglesia. Bawat isa ay may kanya-kanyang identity, may layunin according sa kalooban ng Diyos upang siya ay maging bahagi ng kabuuan
So, yun po yung nais kong i-emphasize sa umagang ito, na maintindihan natin na kapag sinabing church, may kabuuan itong pinag-uusapan. Bakit gusto ko itong i-diin? Sapagkat sa kasalukuyan may mga kaisipan na as long na ako ay may tunay na pananampalataya kay Kristo, good na yon. Ako na may totoong tumanggap sa Kanya. Bakit naman kailangan ko pang isiksik yung aking sarili sa iglesia na yan? Mawawala ba yung kaligtasan ko? Hindi naman. So may mga ganong kaisipan na para bang pwede talaga na i-isolate ng mga mananampalataya yung kanilang sarili. As long na siya ay may totoo raw na pananampalataya at pagkakilala kay Kristo. At kapag pinag-usapan po natin yung church, at ako ay bahagi nito, ito po ay makikita sa pagsamba ng iglesia. Anong ibig sabihin nun? Ang pagiging bahagi ng isang mananampalataya sa isang iglesia ay makikita sa kanyang pagsamba. Siya ay nagpa-participate actively sa kabuuang pagsamba ng iglesia. At hindi as an audience, paano bang sumamba to, hindi nakikibahagi sa pag-awit, pananalangin, pagpapahayag ng pananampalataya. So, hindi po ganun. Talagang bawat isa ay tinawag na sumamba, mag-offer ng ng pasasalamat sa kaligtasan na kanyang naranasan mula sa Diyos. At yun, unang-una ay maipapahayag niya sa pamamagitan ng pakikibahagi sa sama-samang pagsamba ng mananampalataya sa isang iglesia. Sa kanilang pagmiministeryo, hindi man physically, ano ba yung paraan na makakatulong ko sa kanila, material, panalangin. So, ini-involve din ng isang mananampalataya yung kanyang sarili sa ministeryo ng iglesia, sa pagmimisyon at sa kabuuang buhay ng iglesia. Ibig sabihin, may accountability na dumadaloy sa bawat isa na nagmumula sa kanilang mutual connection. Tanggapin po natin yung katotohanan na yun. Talagang tayo po ay konektado, may mutual connection ang mga mananampalataya na tinawag, nililigtas ng ating Diyos. May pagkakataon po kasi, dala ng ating sinfulness, makikita pa rin natin ito, maridinig pa rin natin itong mga bagay na ito sa loob ng iglesia. Ano ito? Ang prinsipyo po o ang idea ng individualistic. Ano po yun? Basta ako tapat sa Diyos, ako tapat sa aking daily devotion. Meron akong daily devotion araw-araw, meron pa nga ako, nagno-notes pa nga ako. Ako po ay consistent naman sa aking attendance every Lord's Day. Ako ay faithful sa aking prayer life. Ako ay tapat sa aking pagbibigay. Masaya na ako doon. Kontento na ako doon. Alam kong ako hindi na nagkakasala sa Diyos sa ganung mga bagay. Hindi na ako para makialam pa sa buhay ng aking kapatid. At hindi ko rin nais pa na pakialaman nila yung buhay ko. May mga pagkakataon na makikita po natin yan, marinig pa rin natin yan sa iglesia. Gusto ko lamang pong linawin, ano bang ibig sabihin ng pakikialam na ito? Sa mga bagay na may kinalaman or makakaapekto sa identity ng church bilang kay Kristo. Kung ang iyong attitude, ang iyong pamumuhay ay makakasira sa patotoo ng iglesia, may pakialam ang church, may pakialam si kapatid upang i-correct ka, pagsabihan ka, i-admonish ka, i-encourage ka. Pero sa mga bagay na personal na buhay mo, saan ba ako mag-a-apply, decision mo na yun. Hindi rin para pakialaman. Unless mag-seek ka ng advice sa church o sa pastor o sa elder. Pero pag may kinalaman sa iyong pananampalataya, sa iyong identity as a Christian, yung magiging testimony mo sa kapitbahay mo, sa pamilya mo, yun po yung katotohanan. May karapatan. Actually, accountable ang church. Accountable, hindi lang si pastor, hindi lang si elder, kundi sa bawat isa na paalalahanan ka o sabihin ka. So, pag-uusapan na doon yung tamang paraan, tamang proseso. Hindi naman laging publicly ipapahiya ka. So, hindi, may tamang paraan na dyan at hindi ko na po yun i-discuss, itadaanan dito. Nais ko lamang pong idiin na maintindihan natin, yes po, kailangan pong pakialaman
ang bawat isa. Partikular, may kinalaman sa ating pananampalataya. So halimbawa, may activity during natapat ng Lord's Day, nagpatawag si Kapitan, meron daw ibibigay. So, at mas pinili mo doon, pwede kang pagsabihan, pwede kang paalalahanan ni kapatid. Kapatid, ito yung pagtawag sa atin ng Diyos. Ang Lord's Day ay para sa Kanya. Ang point po ng mutual connection or accountability ay maging willing tayo, ang bawat isa, maging ready po tayo na magpaliwanag. Hindi para magdepensa ng ating sarili, hindi para mag-justify, kundi ipaliwanag po natin yung mga bagay sa ating buhay kung bakit tayo humantong sa isang sitwasyon. So, ang tinutukoy ko po kapag may negative, hindi magandang bagay na nangyari sa ating buhay, bakit ka humantong dyan? Tayo po ay tinatawagan ng Biblia na maging open ka, ipaliwanag. Mahirap lamang, even ako naman ay guilty rito, mahirap kapag yung sitwasyon ko ay bunga ng kasalanan ko. Bunga ng katigasan ko ng ulo. Pero yet, ang paraan ng Diyos upang i-restore tayo sa ganong sitwasyon is to deal yung ating naging pagkakamali o pagsuway sa kalooban ng Diyos. So, to be accountable ay maging willing tayong i-explain, buksan yung ating mga sarili, handa sa pagkukorek, pag-encourage at pag-admonish. Hindi lang ng elder, hindi lang ng pastor, kundi maging ng ating kapwa-kapatid sa Panginoon. So, maging ready po tayo at maging willing na magministeryo sa atin ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng ating kapwa mananampalataya. Ito po yung mangyayari kapag hindi tayo open sa mga ganyang bagay. Gagamitin ko lang po yung term na pakikialam. Kapag po hindi tayo naging open sa mga ganitong bagay is iniiwasan po natin na yung gospel ay makapag-ministeryo sa atin. Kasi hindi ka willing makinig. Hindi ka willing makonfront. Yung grace ng Diyos is, hindi ko yan kailangan. Kaya kong i-handle yan on my own. So, hinahadlangan po natin na yung ministry ng church ay maranasan mo sa iyong buhay. Yun yung dinideny natin nang hindi man natin namamalayan o hindi natin sinasadya. At ang ganitong kaisipan po ay foreign po siya sa New Testament. Sabihin, walang ganong konsepto sa New Testament na ang bawat kapatid, bawat mananampalataya ay merong pananagutan sa isa't isa. For example, Galatians chapter 6 verse 1, siguro po isang bagay, tanggap naman ng bawat isa siguro, oo, si pastor o ang elder, anytime po pwede akong sabihan, pero yung kapwa ko mananampalataya, so, pwede ba yun? Galatians chapter 6 verse 1, Brothers, if anyone or if someone is caught in a sin, you who are spiritual should restore him gently. But watch yourself or you also may be tempted. Nung tayo po ay nasa dati pa nating iglesia, yes, ang pagkabasa ko rin po dito ay yung you who are spiritual, sila yung mga puspos ng banal na espiritu. Yung parang hindi sila nagkakasala. Hindi, ganun ko po siya binabasa dati. Pero hindi po pala ganun. Ang tinutukoy po dito ay ang bawat individual na pinananahanan ng banal na espiritu. Ikaw ay qualified. Ikaw ay equipped na sabihan, paalalahanan ang iyong kapatid. Hindi kailangan ikaw ay pospos na nag-speaking ng tongues ka para magkaroon ka ng karapatan para i-correct pagsabihan yung kapatid mo. Hindi ganun. Ito po ay para sa bawat mananampalataya. Pangalawa, Hebrews chapter 3 verse 12 to 13. Hebrews chapter 3 verse 12 to 13. Pakinggan niyo po yung sabi ng sumulat nito. Hebrews 3 chapter 12 to 13. See to it, brothers, that none of you has a sinful, unbelieving heart that turns away from the living God. But encourage one another daily as long as it is called today, so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. Ang bigat po nun.
So tayo po ay tinatawagan na magpaalalahanan. Kung nakikita mo raw yung kapatid mo ay namumuhay sa kasalanan, maging ready ka na i-correct siya, pagsabihan siya. Araw-araw, maging ready tayo sa ganong gawain. Yun yung exhortation dito nung sumulat nitong Hebrews. Huwag daw nating hayaan na yung kanyang puso ay patungo dun sa pagtigas. Na nagkahardi na yung kanyang puso, hindi na siya nagpapakorek, ayaw niya na papaalalahanan, ayaw niyang napupuna, papunta sa pagtigas yung kanyang puso. So, pinapaalalahanan tayo na maging ready, maging open na pagsabihan, paalalahanan ang bawat isa. At alam po, na-discuss po natin yan with Pastor Judo nakaraan. Imagine kung elder lang talaga gagawa niyan, hindi naman niya talaga nakikita yung buhay ng bawat isa, pero kayo, magkapitbahay at mananampalataya, mas madaling yung nakikita, madidil agad yung mga ganyang bagay. So, hindi daw po natin pwedeng pabayaan ang ating mga kapatid na matamlay, nanghihina sa pananampalataya. At pinag-pray po natin kanina, pero sa nakita po natin ngayon, mukhang hindi po siya matatapos sa prayer. Talagang ang magiging end po pala niya is lapitan natin si kapatid at kausapin. So kung siya man ay namumuhay sa kasalanan, active man or passive, pag sinabing active talaga may hayagan siyang kasalanan na ginagawa na alam niyang pinagbabawal ng Diyos, o kaya meron siyang bagay na hindi ginagawa, or meron dapat siyang ginagawa na hindi niya ginagawa. Kasama na dito yung pagdalo sa pananambahan, which is isa sa exhortation dito ng Hebrews. Hindi po akma sa church. Ito po, narinig po natin ito sa mundo, pero hindi po ito dapat marinig sa church. Wala akong nakita, wala akong narinig. Hindi ko nakita na ganun para si kapatid. Hindi ko nakikita yung klase ng pamumuhay niya. Hindi ko naririnig yung mga salita na lumalabas sa bibig niya. Ibig ko sabihin, kung yun ay naglilid na sa sin, hindi po pwedeng wala ka nakita. Hindi po pwedeng hindi mo narinig yun. Kailangan nating tumugon sa mga ganong bagay. Kung gagamitin po natin yung sinabi ni Cain kay God, nung tinanong sa kanya ng Diyos, asan yung kapatid mo na si Abel? Sagot naman ni Cain, hindi ko alam. Am I my brother's keeper? Bahala siya. Pero sa katotohanan, mga kapatid, ang mga mananampalataya, tayo po, yes, tayo po ay brother's keeper. May katungkulan tayo sa bawat isa. Huwag po natin kakalimutan isa pang bagay ng sinusulatan o ang kalalagayan ng sinusulatan dito ni Apostol Pedro. Sila po ay nasa panahon ng pag-uusig. So kung saan pwede nga na-discuss natin to sa unang mga sermon, na pwede kong i-isolate yung aking sarili. Ayoko na maging pabigat sa church. I-deal ko lang ito separately. O kaya pwedeng siya ay talikuran ng kanyang pananampalataya sa takot sa kamatayan. So dito, tinatawagan ni Apostol Pedro, paalalahanan nyo, bantayan nyo, ingatan nyo ang bawat isa. Huwag niyong hayaan na mag-fall siya sa trap ng dyablo. At makikita po natin yun sa chapter 5. Yung isa sa mga sikat na sikat. Ang dyablo raw ay parang leon na nagmamasid, na kapag may isang mananampalataya na nanghihina, tumihiwalay, yun yung kanyang aatakihin. So, in-encourage na yung church na huwag natin hahayaan na humantong dito ang ating kapatid sa Panginoon. Yes, mga kapatid, hindi po ito madali. Kahit po ako ay sa sarili ko, ang tendency ko, sarilinin yung struggle ko. Lalo na kapag ito nga ay bunga ng aking katigasan ng ulo. Nakakahiyang magsabi. Lalo na kung ito ay bunga ng aking kasalanan, ito ay bunga ng aking maling desisyon sa buhay, nakakahiya naman po talaga. Mahirap. Pero ang sinasabi po sa atin dito ng Diyos, kung gusto talaga natin maranasan yung pagliligtas ng Diyos, yes, justified na po tayo, pero yung pagmamature natin, paglago sa kabanalan, kailangan po nating sundin yung instructions dito ng Panginoon. At hindi rin po dahilan kasi from time to time kung gagawin po natin ito, ngayon pa lang,
Gusto ko pong linawin, magiging imperfect po yan. Hindi naman po dahil sa ginagawa na natin itong mga bagay, ito gagawin natin, magiging perfect na tayo. Hindi po. Talagang may mga imperfections pa rin tayong magagawa kahit na masunod natin ito. Pero hindi po yun dapat maging discouragement sa atin na huwag natin gawin. Ang hirap pala, Pastor. Tigas ng puso niya. Ang hirap pagsabihin, hindi siya open. Napupuno na rin ako. So, hindi po kung may mga ganitong discouragement. Still, ang magagawa lang po natin is umasa sa kapangyarihan ng gospel, umasa sa grace ng Diyos, nahihipo sa puso niya at sa puso natin na makasunod sa kalooban ng Diyos. Kapag dininay po natin ang mga katotohanan ng ito, para na rin po natin sinasabing hindi sufficient ang grace ng Diyos na gawin sa atin ang mga bagay na ito. Actually, kahapon, nung dinidiscuss ko po itong magiging sermon sa isang kapatid sa Panginoon, okay naman po yung discussion namin. Sa lang bagay lang yung paalala niya sa akin. Pastor, mahirap yung bagay na yan. Kapag hindi na-establish yung relasyon sa church. Hindi naman kasi tayo close. Bakit mo ko pagsasabihan? So, pag-isipan po natin yung bagay na yun. Sapagkat na naging tugon ko po, kung ang pagsunod sa salita ng Diyos, sa maliwanag na command instructions ng Diyos, ay nakadepende sa closeness natin. Nakadepende kung gaano kita kakilala at kung gaano mo ako kakilala. Parang nalalabuan po ako ron. Hindi yung salita ng Diyos ang ating authority. Hindi yung salita ng Diyos ang ating batayan. Kung hindi yung ating relasyon. Sa halip, pag nakita ko ito at naintindihan ko, ang unang magiging tugon ko is repentance. Hindi ako ganyan, Diyos, Panginoon, at ayoko niyan, hindi yan ang karakter ko, hindi ako confrontational na individual, pero kailangan ko itong gawin. At magsisimula na pong ma-develop yung relasyon sa bawat isa. Kung ang bawat isa ay maiintindihan na ito ang ating pagkakatawag at ito ang disenyo ng Diyos. So mga kapatid, kung paanong mga bato na hinuhubog at tinipo ng Diyos to form yung isang kanyang spiritual house, tayo po bilang mga mananampalataya ay tinatawagan na mamuhay in harmony, na isupport ang bawat isa, na talagang makita at maranasan sa iglesia na ating kinabibilangan yung kalooban, yung kapangyarihan ng grasya ng Diyos. At alam po naman, alam natin, na ito ang iglesia na ating hinahangad. Ito yung inaasam natin, ito yung hinahanap natin. Makasumpong tayo ng isang iglesia na kung saan well-organized, buhay na iglesia at may malasakit sa isa't isa. Kaso, yan po ay hindi dahil nakakita na tayo at umattend tayo dyan, makianib tayo dyan, yan ay yung magiging realidad sa'yo. Hindi po. Ang iglesyang ating pinag-uusapan ay totoo lamang sa bawat individual na may tunay na pagkakilala at pananampalataya kay Kristo. Ang iglesia na ating pinag-uusapan na mayroong concern, may pagmamahal sa bawat isa, ay isang iglesia na nakatungtong dun sa foundation, dun sa cornerstone na sinasabi ni Apostol Pedro. Apart from Christ, all things ay magko-collapse. Walang kabuluhan yung iglesia, o yung samahan, yung kapatiran na ating binubuo, na ating ninanais. Kung ito ay hindi nakatungtong kay Kristo, magko-collapse lang po lahat. Madidisappoint lang po tayo in the end. Yun yung ibig sabihin. And then, pupunta pa tayo sa pangalawang punto. Precious stone rejected. Verse 4 and verse 7, sabi po dito ni Apostol Pedro, as you come to Him, the living stone, rejected by men, chosen by God, and precious to Him. And then verse 7, now to you who believe, this stone is precious. But those who do not believe, the stone the builders rejected has become, stumble stone.
a capstone. So sinasabi dito, yung pangangailangan ng pananampalataya, tunay na pagkakilala sa cornerstone na ito. Sapagkat hindi lahat na nakarinig kung sino ang Kristong ito ay nanampalataya sa Kanya. Even ang mga religious leaders sa Israel, nung ipinakilala niya kung sino siya, ang naging tugon nila is pag-reject. Ito po ay galing sa Isaiah chapter 28, yung kinote dito ni Apostol Pedro. Ito po, ang context po nito ay nire-rebuke ni God yung Israel at yung Judah sa kanilang kasalanan at sa kanilang pride. Hindi sila nakikinig sa Diyos. Dito po sa chapter 28 ay sinasabi ng Diyos na isesend niya yung Assyria para lupigin, i-judge yung Israel. And then si Israel naman, siya ay nagmamatigas. And then si Judah, so sinabi nila na hindi kami hahantong, hindi namin mararanasan yung judgment na yan. Actually, nakipagsabuatan dito si Judah sa Egypt. Sa halip na magtiwala sa Diyos, nagtiwala sila sa ibang tao. And then dito sinabi ng Diyos, ito yung katotohanan, ito yung tiyak na gagawin niya, na yung nagtitiwala sa tao ay mapapahiya, subalit yung magtitiwala sa kanyang isesend na magiging cornerstone ay hindi mapapahiya. So yun yung promise sa kabila ng judgment na sinasabi dito sa Isaiah chapter 28. At nung pinaliwanag ni Peter, sinasabi ni Peter, si Christ, yung ipinangako ng Diyos na salvation sa kanyang bayan, sa kabila ng kanilang katigasan ng ulo. At pinakilala dito ni Apostol Pedro ang ating Panginoong Kristo bilang precious stone. At ito po yung paliwanag ni Ferguson patungkol dito. Kapag daw po pinag-usapan yung precious stone, siguro isang bagay marinig na ang ma-imagine natin is makinang, na bato, maganda. Pero yung preciousness na pinag-uusapan dito ay hindi yung appearance. Ang preciousness na pinag-uusapan dito ay yung design nung bato na yon, nung cornerstone na yon. Carefully and perfectly prepared ng Diyos na maging fit sa kanyang purpose. Ano yung purpose ng cornerstone? I-hold yung mga wall nung struktura na tinatayo ng Israel. Yung cornerstone na to ay ipupulfill yung kanyang pagkakatawag, yung layunin ng Diyos para sa Kanya. At ito po mismo ay ginampanan, ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Kanyang iglesia ay natayo sa pamamagitan ng Kanyang minsan at walang hanggang pagkahandog ng Kanyang sarili. Sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan, nagkaroon ng kaligtasan para sa mga makasalanan. At lahat ng magsisisi sa Kanyang kasalat mananampalataya kay Kristo ay makasumpong ng kapatawaran at kaligtasan at maging bahagi ng tahanan ng spiritual house na Kanyang itinatayo. Sa madaling salita ng Kanyang iglesia. Alisin si Kristo, kagaya ng ating sinabi kanina, magko-collapse ang isang iglesia. Walang kabuluhan ang mga bagay na ginagawa at naririnig dito. Yet, sa kabila ng ito ang ating Panginoong Jesucristo, alam natin na nangyari sa kasaysayan. Siya ay nireject ng kanyang sariling bayan at hindi nanampalataya. Pero sa atin, bilang mga mananampalataya, ito rin ang aking tanong, mga kapatid. Sa mga panahon na ikaw ay nakakaranas ng mga struggle sa buhay, na mabibigat na sitwasyon, papaano tayo nakapagpapahayag ng ating pananampalataya at pag-asa kay Kristo? Kung ikaw ay nakakaranas ng may mga pagkakataon na piling piti ka, ikaw ay nagiging gloomy, feeling mo na nadidisconnect ka na sa iyong mga kapatid sa pananampalataya or minsan sa iyong pamilya, sa iyong mga kaibigan, nadidisconnect ka na sa community. Ito yung encouragement ng Diyos. May pag-asa at may kaligtasan kay Kristo. Kay Kristo lamang natin matatagpuan ang tunay
at tanging kaaliwan. At ito rin ang encouragement ko sa iyo. Kung naghahanap ka ng comfort, kaaliwan, hindi natin siya masusumpungan sa iglesia per se. Pwedeng naghahanap ka ng fellowship, kaaliwan sa mga tao na nakakasalamuha mo, pero pwede mong maranasan yan for the meantime. Pero eventually, madidisappoint ka lang. Sapagkat ang tunay na kaaliwan at kaligtasan ay matatagpuan lamang sa persona at sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Masumpungan mo nawa ang iyong sarili sa paanan ng ating Panginoong Jesucristo, ng ating tanging tagapagligtas. Sa mga mananampalataya na sinusulatan ni Apostol Pedro, sila ay nasa panahon nga ng pag-uusig. Kanino sila tatakbo? Paano nila matatakasan ang persecution na kanilang naranasan? Walang iba, kundi dun sa bato na itinatag ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo mismo. Ito yung encouragement ni Peter sa kanila. Kay Christ kayo tumakbo. At ito rin yung encouragement sa bawat isa sa atin. At pangatlo, living stones built for God's glory. Mga kapatid, kung ang dalawang bagay na to ay totoo sa atin, tayo ay merong tunay na pananampalataya kay Kristo. At tayo ay namumuhay ng merong mutual concern. Talagang konektado sa bawat isa. Noon lamang tayo hahantong sa isang buhay, sa isang iglesia na nakapagbibigay luwalhati sa ating Diyos. Sabi dito ni Apostol Pedro, dinescribe niya ang mga mananampalataya as priest, royal priesthood, na nag-o-offer ng sacrifice. At alam natin, sa Old Testament, may dalawang klaseng sacrifice. Una, yung sacrifice para sa kapatawaran sa kasalanan. Pangalawa, yung sacrifice para sa pagpapasalamat sa kapatawaran, sa kaligtasan na naranasan. Yung nauna, yung sacrifice para sa kapatawaran sa kasalanan ay pinulpil na po ng ating Panginoong Jesucristo. Tapos na po yun. Wala na tayong mai-offer o may sacrifice para mapatawad tayo sa ating kasalanan. Ito ay ginampanan perfectly, completely ng ating Panginoong Jesucristo. Pero yung pangalawa, yung pag-o-offer ng sacrifice ng pasasalamat sa kabutihan, sa grasya at pagliligtas ng Diyos, ito ay inaasahan na makita sa bawat mananampalataya, sa loob at sa buhay ng iglesia. Ito ang ating tugon sa kabutihan na ating naranasan mula sa Panginoon. At isa po sa paraan, andito pa rin po tayo, no? Isa sa paraan ng pagpapakita ng ating pagsasacrifice, ang ating pasasalamat ay sa pamamagitan ng ating aktibong pakikibahagi sa ating pagsamba sa Diyos. Doon muna ulit tayo. May papakita natin ang tunay na pasasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng ating aktibong pakikibahagi sa ating pagsamba sa Diyos. Sa pagtataas ng ating panalangin, bagamat tayo po ay sama-samang nananalangin, tayo po ay encourage na habang nagpipraise, bilang individual, idulog mo talaga sa Diyos ang iyong panalangin. Habang tayo po ay nag-aawitan bilang kongregasyon, bilang individual na mananampalataya, iangat mo talaga sa Diyos ang iyong taus-pusong pag-awit at pagpupuri sa Kanya. Ipahayag ang iyong kasalanan at ipahayag ang iyong pananampalataya. Tayo po ay maging active sa pakikibahagi. Sa pamamagitan ng ating buong puso, buong lakas, buong kaluluwa at buong pag-iisip na pagsamba sa Diyos, sa ganitong paraan ay nakapag-o-offer tayo ng sacrifice or ng offering na kalugod-lugod sa Kanya. Pagdadala ng ating sarili sa paanan ng Diyos, kasama ng ating sambahayan, ng ating anak, ng ating asawa. Nakikibahagi tayo sa community ng mga believers na sama-samang ino-honor ang ating Diyos. I-encourage nawa natin ang bawat isa na laging magsama-sama sa paanan ng ating Panginoong Jesucristo, sama-samang maranasan ang Kanyang grasya at kalusugan para sa ating mga kaluluwa. Nawa bilang isang iglesia, mga kapatid sa CRCC,
sama-sama nating i-declare ang kabutihan at ang awa ng Diyos na ating naranasan. Ang layunin ng Diyos sa kanyang pagbubuo ng kanyang spiritual house ay declare ang kanyang kaluwalhatian. Ito yung sinasabi dito, i-declare natin yung kamanghamanghang ginawa ng ating Diyos. Ang ating buhay nawa, mga kapatid, tulad ng mga buhay na bato, na pitted sa lugar na pinaglagyan sa atin ng Diyos, ay makapagbigay ng luwalhati, katanggap-tanggap na pagpupuri sa Kanya, sa ating salita, sa ating mga gawa, at sa ating pagsamba. Bilang mga hinirang, bilang mga tinipon ng Diyos, ang layunin ng ating pagkakatipon ay pahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Sa ganitong paraan, naluluwalhati natin, na-honor natin ang ating great architect na nag-design ng kanyang iglesia para sa kanyang glory. Sa sandali ng iglesia ay namumuhay according sa kanyang kalooban, is nalulugod ang Diyos na makita ang spiritual house na kanyang dinisenyo. Nawa, ang mga katotohanan ito ay magdulot ng pag-asa, kaaliwan sa bawat isa sa atin. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, aming Ama, kami ay patuloy na nagpapasalamat sa sandaling ito. Hindi man karapat-dapat, ay naranasan namin ang inyong pagtawag. Batid mo ang mga kakulangan, ang kasalanan sa aming mga buhay. Patawarin mo kami sa mga pagkakataon na kami ay sumusuway sa inyong layunin sa aming mga buhay. Hinihiling namin, O Diyos, ang mga katotohanan ito ay magdala sa amin sa lalong pagtitiwala at pag-asa sa aming Panginoong Jesucristo. Pagpalain mo nawa, O Diyos, ang mga salita mo. Pagpalain nawa mo nawa, O Diyos, ang iglesyang ito. At dalhin kami sa isang buhay na pagsama-sama. Buhay na pamumuhay bilang mga mananampalataya para sa inyong kaluwalhatian. Ito pong aming panalangin ng may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.